Eto pakinggan natin itong bakit ko ba sinasabing si Tamba? Baka ako lang ang nagsasabi. Hindi, pakinggan ninyo. Bumalta si Senate President Cheese Escudero sa lumabas na ulat na bilyon-bilyong piso umano ng pondo ang isiningit niya sa 2025 national budget. Git niya, Kamara ang pinagmulan umano ng paninira. Nako. Bagay na pinalagan naman ng Kamara. Nako. Saksi, si Mav Gonzales. Isang demolition job. Ganyan tinawag ni Senate President Cheese Escudero ang lumabas na ulat sa isang website na meron daw siyang isiningit sa 2025 budget na mahigit 142 billion pesos na flood control projects at iba pang infrastruktura. 150 billion? No, of course not. Dun sa kahit po sa Sorsogon. Sa Sorsogon, Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Hindi porkit Sorsogon, akin yun. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yun. Sa akin yun. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Ayan. Kanina niya pa tinatanong niya sa press ko na, sino ba nagsabi niyan? Again, bahagi ng PR job, PR campaign. Nako. So, hindi automatic yon. Anya, malinaw na paninira daw ito na inilabas bago magbotohan para sa Senate President ng 20th Congress. Gaya raw ng alegasyon na pinuntahan niya si House Speaker Martin Romualdez sa Kamara para siguruhing na... Kasi may bidyong lumabas na pinuntahan daw niya si Speaker. Bidyong lumabas. Pag tiningnan niyo yung video, tingnan niyo na lang sa bilyonaryo yun na channel. Pag tiningnan niyo yung video, halatang CCTV. Sino ang naglabas ng CCTV sa kamera? Your guess is good as mine. Oh shit, di ba? Galing yung English mong banat ba? Gago! Hindi, sino ang naglabas ng CCTV sa kamera? Don't tell me. Si mga senador. Di ba? Sama sa budget bycam ang mga insertion niya. Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira, na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM. So, bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICAM member? Nako, patay Bawal kayo bilang dyan. Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM. Nako! Sagot ng Kamara. Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Bakit kami? Hindi ka bagay magpa-cute. Hindi, wag kang gumanyan ganyan. Wag kang umangas ng ganyan, te. Sa bagay, paligsahan kayo ni Yussi Claire, pero hindi bagay, te. Wag, itigil mo yung ganyan mo. Bakit kami? Hindi bagay, te. Pang maganda lang yung ganun. Criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives. Siguro yung tanong, bakit nga siya nandito? Kung tungkol yan sa BICAM, kasi ang speaker hindi naman po nakialam sa BICAM ng budget. Mahirap din daw ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papayagan ang budget na hindi alinsunod sa National Expenditure Program ng pamahalaan. Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala akong nakikitang problema. Kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim na kapag kami sinumite ng budget ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Mas alam din aniya ng mga kongresista ang pangangailangan sa baba dahil sila ang ibinotong representante ng taong bayan. Pero para mas maging transparent ang proseso, imumungkahi raw ni Escudero na buksan ang Bicameral Conference Committee at maglabas ng listahan ng mga pinabago ng bawat senador. Si House Speaker Martin Romualdez, binuksan na ang kanilang proseso sa publiko. We will open the Bicameral Conference to... Binuksan na! Asan? Sabi lang dito, we will. Ibig sabihin, future. Future yun we will.
Binuksan na ba talaga? Antayin natin. Wag kagad gano. Kayo naman, no? Sip-sip na sip-sip ang datingan eh. Civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Naghain na rin ng joint resolution ang ilang senador para buksan sa publiko at i-livestream ang mga deliberasyon ng Budget Bicameral Conference Committee suportado. Hintayin natin. Puro na kayo pangarap lang yan eh. Huwag naman kagad. Kayo naman halatang halata. Puro pangarap lang yung mga pinagsasabi nila eh. Antayin muna natin talagang buksan. In live. Ito ng ehekutibo ng Kamara dahil nauna na rin naman daw nila itong iminungkahi noon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Huwag ganon. Kayo naman, no? Pinalalabas ninyong masama si Escudero. Eh. Ako, hindi ko kampihan si Escudero, ha? Hindi ko kursunada yan. Kahit yung jowa niya, hindi ko kursunada. Pero, maayos yung ano niya, yung kanyang mga sinasabi at sagot. So, ibig sabihin, mga kababayan, antayin natin yung totoo bang gagawin bubuksan. Ito pa, isa pang ginawa ni Escudero na kinagagalit siguro nito ng mga kongresista natin. Kaugnay sa pagpalakpak, sino ba naman ang hindi papalakpak doon? Matagal ng problema ang bagay na yan at bilang katugunan sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas. Conflict of interest o magkasulungat na interes. Ito ang binigyan diin ni Senador Francis Cheese Escudero matapos ipanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ang problema sa korupsyon. Ayon kay Senador Escudero, isinasagawa na ang draft ng panukala laban sa pagbabawal sa mga malalapit na kaanak ng mga opisyal ng pamahalaan. Dali Escudero baka mamaya may kumalabit sa'yo Ituloy mo yan Hindi kasi mahirap, malay mo biglang may kumalabit. Masisira ang negosyo natin dyan, Brad. Huwag ganyan. Hindi, ituloy niya. Pag talagang itinuloy niya ito, hahangaan natin ito. May mga ganitong klaseng panukala. Namangontrata sa gobyerno. Ang layunin, ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging contractor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Paliwanag pa ng tagapangulo ng Senado, gaya lang din ito ng pagbabawal sa isang opisyal ng pamahalaan na mag-practice ng kanyang propesyon. Katulad niya na isang abogado habang nagsisilbi siyang senador. Kaugnay ng naturang panukala laban sa korupsyon, hinihiling ni Senate President Francis Cheese Escudero na mapabilang ito sa priority bills at makasama sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay Escudero, magsasagawa ng caucus o pagpupulong ang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso upang pag-usapan ang batas na dapat unahing maipasa. Pangalawang nais naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaari i-konsidera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasa na on third reading nung nagdaang Kongreso ay baka maaari tulad sa mga nagdaang Kongreso din ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom. Ngunit paglilinaw ni Escudero, maaari pa naman itong pag-aralan kung may concern o advokasya ang isang miyembro. Aniya, susundin nila ang layunin at hangad ng sinumang senador na nais magsalita pabor o laban sa mga panukalang batas. Gayunman, kung mga local bills lang naman anya ito, ay maaari na ring hayaan na lang kung ito naman ay no harm o no foul. Sa ganitong paraan, mapadadalian niya ang kanilang pagpapasya ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersyal. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Ayan. So, ayan yung mga panukalang ni Escudero na sa tingin ko, sapul ang kamera dito. Sapul ang mga kongresista natin dito. Kaya ganyan na nag-iinit ang mga puwit niya mga yan. Mukhang, kaya sa tingin ko lang naman, kaya mukhang may katotohanan tong demolition job kay Escudero. Nako, sabi ko sa inyo, mga kababayan. Ito ay matinding
sagupaan na mangyayari. Daig pa nito yung circus ni Torre. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang